na na-verify niya ang pagkakakilanlan ni Ko at siya ang pumirma mismo sa dokumento. Pinirmahan ni Ko ang verification and certification against forum shopping para sa korte noong January 15 din sa Stockholm. Ang lokasyong ito ni Ko noong January 15, taliwas sa sinabi noon ng pamahalaan na nasa Lisbon, Portugal si Ko. Pinaghahanap ng gobyerno si Ko dahil sa inisyong arrest warrant ng Sandigan Bayan dahil sa kasang graft at malversation dahil sa maanumalyang flood control project sa Nawan Oriental, Mindoro. Kinansala na rin ang passport ni Ko. Pirmado ng mga abogado ni Ko ang petisyong inihain sa Korte Suprema. Nakita rin namin ang patunay na naihain ito noong January 25. Gusto ni Ko na maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema para hindi maipatupad ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang resolusyon nitong nagkakaso kay Ko. Gusto rin ni Ko na pigilan ang paglilitis ng mga kaso laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Hiniling din niya na ipawalang bisa, baliktarin at gawing permanente ang injunction laban sa resolusyon ng Ombudsman dahil sa grave abuse of discretion o pag-abuso ng kapangyarihan. Ayan na mga kababayan, si Saldico. Butata dito ang mga Remulla sapagkat nagkabaliktaran, abusado, di umano itong mga Remulla. Mga kababayan, yung isang Remulla sinasabing nasa Lisbon, Portugal daw po itong si Saldico. Ito naman ngayon ang patunay dahil pumirma sa Sweden pala mga kababayan at mayroon pong legal na dokumentong ipinakita si Saldico. At si Boyeng Remulla na butata dahil pinapapipigilan dito sa petisyon ni Saldico ang ginagawang abuso ni Boyeng Remulla kabayan. Grabe Grabe, magkakagulatan po dito. Mukhang nagkakaalaman na po kung ano ang nangyayari sa ating bansa. Unti-unti na po mga kababayan, lumiliwanag na po ang ating mundo. At bakit kung lumiliwanag ang ating mundo, bakit mukhang nakasimangot ang mundo? Ng reporter o ng babaeng ito mga kababayan. Ano kaya ang kanyang ikinaismid? Bakit mukhang nakaismid ang kanyang pagmumukha? Agoy kabayan. Magugulat po kayo kung sino po ang kanyang in-interview ito at tungkol saan po ang kanyang itinanong. Grabe! At dito mga kababayan, kahon na kahon ang impeachment ni Marcos Jr. Naku. Masasabi nyo siguro sa bidyong ito pag napanood nyo ng buo. Ganun pala yun. Pues, bago natin tunguhin ang buong detalye kung ano nga ba ang ikina-ismid ng mukha nito. Hindi po natin ibibasan. Nakuhanan ko pa kasi ganyan po kasi yung style niya nung nagtanong siya, parang, di ba? Ano sa palagay ninyo? Ano ang ibig niyang sabihin niya, mga kababayan, sa ganyang facial expression niya? Yan ngayon ang atin pag-uusapan, ngunit bago natin tunguhin, ako po muna ay makikisuyo sa inyo mga kababayan. Paki-like at paki-share. Napakahalaga po nito sapagkat ginugurgur po ang amin. Hindi po kami nire-recommend ni YouTube ngayon. Kaya kayo na po ang mag-recommend sa inyong mga kaibigan, paki-like at paki-share po. Importante share sa Messenger, sa Facebook, kahit sa TikTok, i-share nyo po itong aming mga video sapagkat napakahalaga po nito mga kababayan. Maniwala po kayo, kung isa kang DDS supporter solid, gawin mo na ang party mo, kabayan. Ginagawa po namin ang party namin. Tingnan nyo nga napakaliliit po ng mga views ngayon ng iba't ibang mga Duterte vloggers, lalo na yung mga malalaking vlogger katulad ni Banat Bay, ni PH Update, mga million subscribers. Tingnan nyo yung mga views, hindi makaabot ng isang 100,000. Samantalang ako dati, umaabot din ako ng 100,000 hanggang 200,000 views. Ngayon, hindi na po. 10,000, 20,000 na lang tayo. Diba? Kasi nga, mayroon pong ginagawa ang ating kalaban. Kaya, kayo ngayon mga kababayan, kayo po ang importante. Lahat po kayo, 20,000, mag-share po kayo lahat. Ang nanood sa akin ng 10,000, isang share lang. Maniwala po kayo, mayroon pong makakakita po nito. Kahit isa lang kabayan, pakisuyo lang. Huwag na po kayo magpakulay, huwag na po kayo magpakape. Mag-share lang po kayo kahit isa. Nakikisuyo po kami. Salamat po kung gagawin mo yan. At maraming salamat po kung makarating ka sa bandang dulong bidyong ito. Tuloy na po tayo mga kababayan. Bago natin alamin ang detalyeng ito nagkabulagaan na po sila. Dahil itong si Saldico mga kababayan ay wala po pala dito sa
Lisbon, Portugal na sinasabi nga po nitong si Remulla, itong si John Beck. Eksklusibong nakuha ng GMA Integrated News ang kopya ng petisyong ito na inihain itong January 25 sa Korte Suprema ni dating House Appropriations Committee Chairman Saldi Ko. Dito nakasaad na nasa Stockholm, Sweden si Ko noong January 15. Nakalakip sa petisyon ni Ko ang isang apostil o notaryo galing sa munisipalidad ng Nacka sa Stockholm sa bansang Sweden. Pinirmahan ito noong January 15, 2026 na notary public na si Beatrice Gustafsson. Sa sertifikasyon, sinabi ni Gustafsson na personal na humarap sa kanya si Ko. Sinertipikahan din niya na na-verify niya ang pagkakakilanlan ni Ko at siya ang pumirma mismo sa dokumento. Pinirmahan ni Ko ang verification and certification against forum shopping para sa korte noong January 15 din sa Stockholm. Ang lokasyong ito ni Ko noong January 15, taliwas sa sinabi noon ng pamahalaan na nasa Lisbon, Portugal si Ko. Pinaghahanap ng gobyerno si Ko dahil sa inisyong arrest warrant ng Sandigan Bayan dahil sa kasang graft at malversation dahil sa maanumalyang flood control project sa Nawan Oriental, Mindoro. Kinansala na rin ang passport ni Ko. Pirmado ng mga abogado ni Ko ang petisyong inihain sa Korte Suprema. Nakita rin namin ang patunay na naihain ito noong January 25. Allah. Gusto ni Ko na maglabas ng temporary restraining order. Ang Korte Teka mga kababayan, exclusive po ito ng GMA ha. Nakita daw nila itong patunay na na-file ito noong January 25. Teka. January 29 lang ngayon ha. So ilang araw pa lang ang nakakalipas mga kababayan. Grabe! Samantalang itong si John Vic Remulla, ang tagal-tagal nang sinasabi, nasa Lisbon, Portugal. Ano ito ngayon? Isang napakalaking sampal po dito sa mga bida-bida ng mga abusadong Remulla brothers. Itong ginawa ngayon ni Saldico. Kaya mga kababayan, takot na takot po sila. Ha? Alam nyo, takot na takot po yan sila na magtestigo po si Saldico dyan po sa impeachment complaint laban dito kay Marcos Jr. Kaya po, pilit po nilang pre-nature lahat ng mga congressman na maaari pong makiisa doon sa impeachment na pinail nila kung Mike Defensor. Dahil doon, na-pressure po, no? Huwag po natin sisihin yung mga congressman. Para sa akin, masaya na po ako doon na may mga congressman pong nag-attempt na mag-sponsor doon, mag-endorse sa impeachment complaint nila kung Mike Defensor. Kung na-pressure man po sila, nirerespeto ko po sila mga kababayan. Bakit? Yan po ang katotohanan na mayroon po tayong freedom, mayroon po tayong demokrasi. Kung talagang hanggang saan sila, hanggang dulo talaga sila maninindigan sa kanilang prinsipyo or magpapapressure sila, ano man doon mga kababayan, ako nirerespeto ko po. Wala po akong masamang tinapay sa mga congressman na umatras at na-pressure dahil napakabigat po ng kanilang hinaharap mga kababayan. Hindi lang pong pang-economic or pangkabuhayan, kundi mismo po nasa panganib din po ang kalagayan ng kanilang mga pamilya, pati sila mismo. Kaya kung mapipressure po sila, wala po akong problema. Pero kung maninindigan sila hanggang dulo, despite na may matindi mga pressure sa kanila, ako po ay sasaludo lalo sa kanila. Gayunpaman mga kababayan, ituloy po natin ang ating video na ito. Suprema para hindi maipatupad ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang resolusyon nitong nagkakaso kay Ko. Gusto rin ni Ko na pigilan ang paglilitis ng mga kaso laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Hiniling din niya na ipawalang bisa, baliktarin at gawing permanente ang injunction laban sa resolusyon ng Ombudsman dahil sa grave abuse of discretion o pag-abuso ng kapangyarihan. Sabi ni Ko sa korte, hindi raw siya nabigyan ng pagkakataon na sumagot sa mga aligasyon. Kung ang basihan daw ng Ombudsman ay ang interim report ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, may karapatan daw si Ko na sagutin ang bawat isang pahayag o statement doon. Pero hindi daw siya nakapaghain ng counter affidavit dahil na naghain daw ang Ombudsman ng order to submit counter affidavit sa pinakahuling address ni Ko at wala siya doon. Hindi raw sumubok ng ibang paraan ng Ombudsman at itinuring ng tinanggap ang order na paglabag umano sa karapatan niya sa konstitusyon. Mga kababayan, hindi ko po pinagtatanggol dito si Saldico ha. Pero maliwanag, lahat po dapat ng resource, no? Lahat ng paraan, kung matino kang gobyerno, kung talagang patas ang iyong ginagawang investigasyon
at patas ang ginagawa mong pagkakaso, dapat humanap ka muna ng lahat ng paraan para ma-reach out mo ang tao, para makasagot. Pero, hindi mo na yan inantay. Dahil nga po, masyado kayong atat na magkapatid. Di ba? Bida-bida kayo. Kayo ngayon ang umaas ng presidente. Palibasa, ang presidente ninyo ayaw ng hindi nagagampanan dahil wala na po eh. Hindi na po nagpapakita eh. Di ba mga kababayan? So dahil nga malfunction na po ang presidente, ito ngayon, itong mga alipuris niya, sila ngayon yung gumagalaw. Yun po ang nangyayari sa ating bansa, kabayan. Tuloy. Hindi rin daw binigyan ng akses sa mga abogado ni Ko sa kopya ng kaso sa kabila ng ilang beses nitong pagsulat. Minadali din daw ng ombudsman ang kaso laban kay Ko. Binaliwala din daw ng ombudsman ang finding ng ICI na wala itong inirerekomendang kaso laban kay Ko dahil meron lamang itong beneficial ownership ng kumpanyang SunWest na umano'y sangkot sa anomalya na hindi raw sapat para makasuhan o masintensyahan si Ko. Nanindigan si Ko na walang ebidensya na nagpapakita na sangkot siya sa sabwatan o conspiracy. Hindi rin daw tumakas si Ko dahil umalis siya sa bansa noong July 19, 2025 sa official medical leave. At ang galit daw ng publiko sa flood control scandal ay nagdulot ng banta sa kanyang buhay kaya hindi siya makabalik sa bansa. Hinihingan pa namin ng pahayag ang ombudsman. Kinumpirma sa GMA Integrated News ng abogado ni Ko na si Atty. Ruy Rondain ang tungkol sa paghahain ng petisyon pero hindi siya tumugon sa mga tanong tungkol sa kasalukuyang kinaroroonan ng kanyang kliyente. Pero mga kababayan, may twist dito. Roonan ng kanyang May sinasabi ditong twist mga kababayan na minsan daw ha, may conspiracy theory dito. Ano 'yon? Ito'y teorya lang naman, analogy lang kabayan. Na minsan may drone talaga silang ginagawa, ha, sinasadya na babuyin ang proseso. Para ano kabayan? Para maabsuelto kung sino man ang kinakasuhan. It's either pahinain ang mga ilalatag na ebidensya or hindi sundin yung due process. Para ano? Para ma-dismiss. At pag na-dismiss na yan kabayan, considered as in wala na pong kaso at hindi mo na pwedeng i-refile yan. Kaya ligtas na. Bigyan ko kayo ng sample. Naalala nyo yung anak nito, nahuli, di ba? Nahuli. Tumanggap ito ng special na Mary Jane, high grade. Kulang-kulang 1 kilo yata, o 1 kilo mahigit. Di ba? Ano nangyari? Hoy, wala pang 3 buwan, dismiss na. Anong nangyari? Hindi po dinesisyon na ng korte na sinabi ng korte not guilty or guilty itong anak ni Boyeng Remulla. Kundi, alam mo ang basihan doon, 2. Nasundan ko po yun kasi doon pa ako nag-umpisa eh. Kaya nga ako pumasok sa pagre-reaction video ng ganitong politics kasi nasundan ko po yung kabayan. Nasundan ko po yung kaso na yun. How come? Saan ka nakakita? Napakabigat na kaso. Lalo na yung droga. Umaabot po yan ng ilang taon o kaya dekada bago po matapos po yung kaso pagdating po sa illegal na droga. Pero dito kay Boyeng, napaka-express ng hustisya. At pabor na pabor sa kanila. Hindi obvious. Secretary of Justice siya. Yung anak niya ay kinasuhan. Under niya yung DILG, under niya yung yung Bucor, yung mga pulis. Department of Justice, siyempre, under niya rin ngayon yung mga huwes. Hindi pa ako hindi ko pa sinasabi ha, na inimpluwensyahan niya yung mga pulis at inimpluwensyahan niya ang mga huwes. Wala pa ako sinasabing ganun. Pero, isa kang Justice Secretary at alam ng lahat na ma-impluwensya ka. Ha? At, anong nangyari? Ano ba ang desisyon? Ang desisyon 2 ang pinagbasihan. Chain of custody ng mga ebidensya. Ibig sabihin, hindi tama, sadya po nilang minali. Pagkatapos, yung isa pa,
yung pangalan. Dahil wala yung Jose. Kasi dapat ang pangalan niya, Jose, ano ba yun? Basta ano yan eh, Jose Remulla, kasi junior to eh. Junior yung nahuli eh. Wala yung isang pangalan, kailangan kumpleto pala. Kumpleto pala yan dapat mga kababayan. Yung deterred, kasi, deterred na pala, tama, deterred. Kumpleto, hindi na kumpleto. Yun ang ginamit na basihan kung bakit na-dismiss yung anak ni Boyeng Remulla sa loob lang ng wala pang 2 buwan lang mahigit. Grabe. Di ba? Yan po yung basis natin na mayroon po talaga minsan sinasadyang pahinain ang mga ilalatag na ebidensya or sinasadyang hindi sundin ang due process. Lalo na nga yung chain of evidence, di ba? Yung pagpasa-pasa ng ebidensya, paano? Sadyang pwedeng maliin. At ang isa pa sa palaisipan natin, kabayan, doon sa anak ni Boyeng. Tinanggal nila yung nakahuli doon sa anak ni Boyeng. Pinalitan nila ngayon. On the spot, di ba? O, kita nyo? O, anong nangyari? Siyempre, yung nakahuli, hindi na siya ngayon yung nagprepare ng mga ebidensya na mali na. I'm not saying mga kababayan ginawa nila ito ha. Pero yan po ang facts. Pinalitan nila ang nakahuli, yung chip na yon, at yun lang nangyari. Wala pang 3 buwan, absuelto na yung anak ni Boyeng. Tapos ito na naman ngayon. Nagreklamo na si Saldico dahil nga yan sa hindi siya binigyan ng due process ni Boyeng. Inabuso ni Boyeng lahat. Minadali ni Boyeng lahat. Ganito si Boyeng, napaka-express eh. Napaka-express. Pero alam mo, katulad sa nangyari dito kay Tevez, ang dami na pong mga na-dismiss na kasong isinampa si Boyeng. At paubos na ng paubos. Kaya lang, maraming kaso sa Tevez. Anyway, ito na mga kababayan. Ito ay isang video ngayon ang magugulat kayo rito. Ayan o. Konektado pa rin po ito dito sa ating pinag-uusapan at konektado na ito kay Tatay Digong mga kababayan. Bakit ganito ang itsura nito? Ito panoorin nyo po itong video na ito. Ito talaga ang shocking, nakakagulat mga kababayan. Himayin natin itong video na ito. Ito po ay na-interview niya si Attorney De Jesus, yung nag-file ng first impeachment kay Tatay Digong. Kay Marcos Jr. At yung kauna-unahan niyang article doon sa impeachment na sinampa ay yung kidnapping na ginawa nila kay Tatay Digong mga kababayan. Malupit pala ito. Panuurin natin. Ayun sabi nga ng title ito, Government Incorrect in Immediately Enforcing ICI Arrest Warrant versus Duterte, De Jesus. Ayan mga kababayan. Yan po kaagad ang bungad dito ni Attorney De Jesus. Yung gobyerno daw ay mali doon sa pagpapadala or pag-i-enforce ng warrant of arrest kay Duterte. Panoorin natin ang detalye. At bakit naging ismid ang tsura nito? Napa-ismid. Included in your impeachment complaint is the alleged ordering and enabling of the kidnapping and surrender of former President Rodrigo Duterte to the International Criminal Court. Yes. What evidence would you present here? Oh, there are public documents, and in fact, the better characterization is that there's an absence on the part of government and a particular operative act that they could have resorted to. Let me explain that. Now, yan, kabayan, himayin na kagad natin ha. Mayroon pong public evidence ha kasi sinasabi nito, tinatanong, ano ang ebidensya mong ipipresent dito sa kidnapping na ginawa kay Duterte? Sabi niya, yung mayroong public evidence. Naniniwala ba kayo mga kababayan na mayroong public evidence? Pwede mo, pangalan nito, Mr. Attorney De Jesus, pwede mong kunin ang aking video, andyan pa ngayon.
Yung video ko na yon mga kababayan, sandali ha, punta muna tayo dito. Punta muna tayo dito sa aking channel mga kababayan. Wait lang ha, papakita ko lang sa inyo, baka mamaya, mali natin, naligaw ito dito si attorney. Naligaw ito dito si attorney sa ating channel. Most popular. Ayan mga kababayan, no? Ito po, attorney. If ever man, attorney, kunin mo itong ebidensya bilang as a public evidence, no? Kasi sa sinasabi niya kasi may public evidence. Ito, matuturing itong public evidence, mga kababayan, dahil saksing buhay po ako. Nilive ko po itong video na ito. Ayan, no? Ilan yan? 894,000 po yung ang views nito mga kababayan. PRRD sa NAIA, 10 AM arrival, madaming pulis nakaabang na sila. Ayan mga kababayan. PRRD ang pagdating sa NAIA terminal. Yan po ang pagdating ni PRRD mga kababayan, na tinutukan po natin hanggang nakababa po siya, hanggang dinala po si PRRD, hanggang dinala po si PRRD mga kababayan, nito pong mga pulis sa pamumuno ni Torre hanggang doon sa Villamor. Itong video na ito mga kababayan ay maaari po itong kunin, maaari po itong kunin ni attorney bilang isang patunay na public evidence. Dahil live po ito, kabayan. Ano ho? Live po yan. Ayan po yan. Puntahan nyo na lang po yung channel ko na yan, attorney. Kung sakasakaling nakapanood ka dito, grabe 21,000 likes po yung video na ito. 3,900 po ang comments nito. Sa after na po ito ng live 3,947, 21 likes ang video na ito. Nag-trending po ito. Patunay po yan mga kababayan na talagang mahal na mahal si Tatay Digong ng taong bayan. Ganyan, almost million po ang live live po ito mga kababayan. Ang live viewers po nito almost 30,000 yata ang ko nito, kulang-kulang 30,000 ang live viewers nito mga kababayan. Grabe. Ang dami po ang nanood nito. Ngayon mga kababayan, ano pong nito? Kasi po pwede po magamit na evidence ito dahil hanggang doon sa Villamor mga kababayan, nakarating po tayo hanggang Villamor. So hanggang sa Villamor ay wala pong pinuntahan si Tatay Digong or dinala si Tatay Digong na judicial court. Wala po, walang local judicial court, kundi Villamor na po pagkagaling dito. So maliwanag na isa po itong public evidence. Tuloy natin to si attorney. It was arguable at first whether the International Criminal Court had a standing warrant against former President Duterte, but by March 11, if memory serves, last year, the warrant was already made public. And here's the surprising thing: the following day, he was already whisked away to The Hague. Now, what I'm trying to say is that, on the assumption that that warrant is valid, let's just say it's valid, it is incorrect for government to immediately enforce that ICC warrant without resorting to local processes, such as securing, for instance, a local warrant for the arrest of former President Duterte. I'll tell you this, you don't even have to take my word for it. Even if I had a civil case filed in, say, the District Court of California, and I won there, and there are properties that could be enforced here in the country, I cannot just use that order and enforce it here in the country. I need, in fact, to file a complaint for enforcement of a foreign judgment. You just can't impose a foreign, in this case, an international court's order or a warrant, just like that, without resorting to our local courts, which are still fully functioning. So it's more a case of that inaction. Now, what makes it impeachable, Gretchen, is that the mandate of the president is to ensure that the laws are faithfully executed. Now, one of the fundamental rights of any individual, former president or not, is the right to due process, a constitutional right to due process, that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. But isn't this the subject already? Kita niyo mga kababayan sumisingit na kagad itong reporter na ito or anchor na ito Pero maliwanag po ang sinasabi ni attorney. Ang tungkulin ng isang presidente kaya magiging impeachable sa kanya ito kasi kailangan niyang tiyakin na kahit sino pa, kahit hindi presidente, hindi former president, every individual Pilipino dapat tiyakin niya na masunod ang due process of law at hindi po pwedeng
baliin ang batas na mabigyan ng tamang proseso or i-deprive of liberty. Yung kalayaan. Kalayaan ng tao. Hindi mo po pwede yan. Tungkulin niya ng presidente na ibigay. Kaya yan ang isa sa malaking ground dito para ma-impeach itong Marcos na ito dahil wala po siyang ginawang effort para protektahan ang ating mga mamamayan. Hindi po siya Pilipino. Hindi po siya karapat-dapat na mamuno sa Pilipino dahil wala po siyang pinoprotektahan. Hindi po niya pinoprotektahan ang Pilipino. Bagkos, pinadala pa niya doon sa ibang bansa. Gets nyo, kabayan? Tuloy natin. Sumisingit na kagad ito. Anong isisingit niya? Already of a Supreme Court case filed by, I think, the Vice President and her family. Kumbaga parang wala pang desisyon doon yung Korte Suprema. And so, we're not gonna get an answer on this. I know, that's a long debate. There is a parallelism to that. Because some critics are, well, some... Tingnan nyo mga kababayan. Sinisingit talaga nila sinisingit itong reporter na ito. Makikita nyo talaga, mararamdaman yung mga kababayan sinisingit nila yung kanilang kagustuhan lang. Hindi nila tinitingnan yung neutral mind ba? Neutral corner. Yung neutral. Sa boxing, may 4 na corner yan. May red, may white, may blue, di ba? Pero yung white, dalawang white, yun yung neutral. Yun yung tignan mo. Tumingin ka doon sa neutral. Ito, kaso itong reporter, anchor, hindi ko binabasya, pero mukhang nakatapao na rin sila. Hindi sila tumitingin sa neutral corner, kundi doon lang sa pula or sa puti, sa blue. Ganun lang sila. No? Tuloy natin, attorney. Learned individuals in the community are saying that this might be akin to an extradition. It's not exactly extradition because an extradition, you have a requesting state asking a requested state for the surrender of the person of within their territory or jurisdiction to the requesting state's jurisdiction to be tried or to continue a sentence. That's not the case here because it's the ICC, not a state that's requesting the surrender of former President Duterte. And I'm also aware that in the twin cases of Secretary of Justice versus Lantion, the Supreme Court had said that, pardon me, that an extraditee is not entitled to notice during the evaluation stage. I get it. It makes sense. I mean, that would be an incentive for flight. But you cannot... As is what is happening to Senator Bato de la Rosa, who cannot be found. Yeah, exactly. You hit the nail on the head. Ay, nako. Makasingit lang mga kababayan, Sisingit niya sa Senator Bato that cannot be found. Ano naman ang problema mo doon kay Senator Bato? Unang-una, wala naman siyang warrant. Talamak itong administrasyon ito panghingidnap Si Buying may niyan pakana niyan Di ba si Buying din ang sabi noon na walang warrant at hindi susunod ang ating gobyerno? Siya pa nga may sabi rito, pwede sila pumunta rito pero hindi sila po pwedeng mag-imbestiga. Sinabi rin ni Buying yan noon mga kababayan. Pero anong nangyari? Nung si Tatay Digong ay nakidnap na, nadala na doon, sumunod lang kami doon sa kagustuhan ng ICC. Kita niyo yung katraidoran nito? Pero itong babaeng ito, sasabi, sorry, hindi ko po kayo inaanuhan nireaksyonan ko lang po yung reaksyon ninyo na para bagang sinasabi nyo pa, Senator Bato, hindi nga nagpapakita, nagtatago. Ikaw kaya ngayon malagay sa madam, ikaw kaya malagay sa ikaw, halimbawa senador ka, pagkatapos ngayon, alam mo na mayroong nangingidnap na alagad ng ating gobyerno. Tapos alam mong napakatuso, alam mong napakamanlilin lang. Papayag ka ba? Magpapaaresto ka ba? Lalantad ka ba? Hindi, pakisagot lang. Hindi ko po ito binabasya. Linalapatan ko lang yung kanya kasi parang dating niya, para bang nakaka-insulto na sabihin pa niyang ganyan na nagtatago itong sa Senator Bato at ayaw magpakita. Para bagang tinataguan niya yung batas. In the first place, anong tinataguan ni Senator Bato? Wala naman siyang kaso sa ating bansa. Pabor ka ba sa kidnapping na ginawa ng ICC? Ayan lang. Tanong lang yun Tanong lang. Kung kidnapping man itong ginawa ng ICC.
I mean, that's precisely what incentivized him perhaps to hide from authorities, but that's a different story altogether. I'm not concerned with him. But the point is this, even within that parallel Kita nyo ha? Butata ka dito sa abogado. Wala akong pakialam dyan, hindi yan yung concern ko. Bakit mo sinisingit? Makasingit lang eh, no, mga kababayan. Oh, mima lang talaga eh. Mima lang. listen. Yeah, true. It incentivizes flight, right? But you cannot dispense with the process altogether. You still have to resort to local remedies. You cannot just pluck out a former president from his seat and place him on a plane to The Hague, which is exactly what happened here. We're not saying that he should not be held accountable. What we're saying is that there's nothing that prevented government from resorting to all these mechanisms. That's true, but that's already Correct, mga kababayan. Hindi ka po pwede magbitbit. Kasi may batas nga tayo eh. Hindi ka po pwedeng magbitbit ng isang tao at ilalagay mo na lang sa aeroplano, dadalhin mo sa ibang bansa nang hindi ka muna dumaan sa local court. Diba? O, tingnan nyo pa paano ito sumingit. Tingnan nyo pa paano ito sumingit, mga kababayan. Ano naman isisingit niya? Pakinggan natin. Nothing that prevented government from resorting to all these mechanisms. That's true, but that's already in the Supreme Court. Why include it in the impeachment complaints? Oh, because Kita nyo, mga kababayan? Kita nyo, mga kababayan? Oh, ayan no? Oh, ito yun eh. Ito yung kanyang part na to eh. Dito siya sumimangot eh. Kasi nandun na daw yan sa korte. Bakit kailangan pang ipasok sa impeachment complaint? See? Sabi niya oh, nasa korte na ito, bakit kailangan pang ipasok mo sa impeachment complaint? Di ba? Para bang sinasabi niya, irrelevant na ito. Ito nga ang impeachable sa kanya. Di mo parang parang bang sinasabi niya rito, mga kababayan, na hindi na kailangan yan, nasa korte na yan. Pag-aaksayan mo pa ng attorney ng ano, ng panahon yan, bakit mo pa yan sinama-sama? Kasi tingnan niyo, mga kababayan, ha, yung Makabayan Black na nagsampa, ayon. Hindi nila sinama ito. Kasi nga, sila rin may gusto nun eh, di ba? Sila may gusto nun, sabuatan nga ito eh, ng mga makatae, di ba? Oh, balikan lang natin ng konti, paano siya naging, bago siya naging ma-smid na ganyan ha. Bago siya umismid ng ganyan. Ito yung kanyang sinabi bago siya umismid ha. we're saying is that there's nothing that prevented government from resorting to all these mechanisms. That's true, but that's already in the Supreme Court. Why include it in the impeachment complaints? Oh, because whatever is, to be candid, I have not read the petition of the Duterte family on this particular matter. But here's the thing, Gretchen, whatever it was filed with the Supreme Court, if best case is a reversal of the act, it does not effectuate the exacting of accountability from a sitting president. It might result in the reversal of the act. It might result in the declaration that the act was illegal. But it does not directly exact accountability from the very person helming the executive department, helming our government, because of what was done. And it is no secret that the executive was behind this particular act of whisking the former president away to The Hague. Yun, sapol. At yan nga, attorney, itong video ko na ito, isa sa magpapatunay dyan sa argumento mo na yan. Na ito pong si Tatay Digong ay binitbit po nila mula po, kung kailangan mo ng public document, marami po kami mga Duterte vloggers at pati mga mainstream media. Kuhanan mo ng video na yan, no? Attorney, total public documents naman, public evidence ang kailangan mo. Kitang-kita po talaga. Kahit putulin ko pa yung dalawang ulo ko. Oh, huwag niyo nang tanongin ano pa isang ulo. Alam niyo na yon. Wag na. Pero kahit putulin niyo pa yung dalawang ulo ko. Huwag naman. Wala po talagang local court. Kaya ito po ang maliwanag na matinding ebidensya dyan po sa unang article ng impeachment na isinampa ni Attorney De Jesus. Dito pa lang,
Dito pa lang sa kauna-unahang ebidensya, mga kababayan, sapul na si Marcos Jr. Wala po silang maipepresent. Dahil ito ang sorry, halimbawa makarating po ito sa Senado. Do Senado pong magpapasya. Pagka sinabi ng senador, pagka pumabor sila, sasabihin nila na okay lang yan. Okay lang yan na kahit hindi dumaan sa local judicial authority, magbitbit ka ng mga Pilipino, magbitbit ka ng isang mamamayan ng Pilipino, papunta sa ibang bansa, okay lang yan. At pag bumuto dyan ng mga senador na okay lang, hayaan nyo. Ito na lang masasabi ko, no? Hindi naman puro parehas ang araw. Darating din ang araw, mga kababayan, na magpapalit din ang administrasyon. At itong ginawa nila, magsisilbi po itong precedence. Ano ibig sabihin, mga kababayan? Precedence sa kanilang ginawa na itong ginawa sa kay Tatay Digong, maaari ding gawin sa kanila balang araw. At itong mga senador na magdidesisyon dito at papabor dito sa ginawa kay Tatay Digong, sa ginawa kay Tatay Digong, mga kababayan, na kikidnap, maaari din silang makidnap. Kaya napakahalaga po dito. Sana makarating po itong complaint kay Tatay, itong impeachment na ito ni De Jesus. Oo. Sana makarating po ito sa Senado, mga kababayan. Sana makarating po ito sa Senado, at sana yung mga nagpaparamdam ng mga congressman noon ay bumuto po sila pabor po dito para ma-impeach si Marcos Jr. at makarating po sa Senado. Ayan po, bilamor na po ito, mga kababayan, no? Yung dulo po ng video nito, interview po ito po si Duterte Youth Party List Congresswoman Cardema, mga kababayan. So, antayin po natin ang magiging resulta nito, na pag ito po ay makalusot. Kahit yung unang impeachment lang, mga kababayan, kahit unang article lang, may tulog na po yan si Marcos. Sigurado po yan. 1,000 million% po ako. Or 100 billion %, katulad ng mga ninakaw nila sa flood control. Ganun po ako kasigurado na makukonvict po or mai-impeach si Marcos dito kung ang ating mga senador ay hindi po bangag at nasa tamang pag-iisip. Sorry to say na maaga pa lang huhukuman na kayo ng taong bayan, mga senador. Bakit? Kasi darating din ang araw, anuman ang inyong aksyon dyan, anuman ang inyong maging pasya, halimbawa makarating sa inyong impeachment at pagpasyahan po ninyo itong ginawang kidnapping kay Tatay Digong, pag sinabi po ninyong okay lang po yan, wala pong problema, walang kaso po, hindi na po kailangan dumaan sa judicial authority, tandaan ninyo, hindi para parehas ang araw. Darating ang araw, tatay mo, nanay mo, sino man sa mga kamag-anak mo, pwede rin mangyari yan sa inyo. Hindi po kami nananakot. Tandaan nyo lang po yan. Yung senior nga 21 years naging diktador sa Pilipinas, di ba? Napaka-strong, napakahusay, matalino, marami pang nagawang magaganda Talsik Ito pa kayang anak na wala naman ito nagawang maganda? Puro pag nanakaw lang ng mga ligas ang ginawa. Na pagka nagkaroon ng diferensya, depekto, di ba, kamukha ng tulay doon sa tupod ba yun? Sa Lanao ba yun, mga kababayan? Yabang nila, pati mga balagir, Ay, ito, legacy ni BBM, ganda-ganda. Tapos lang, ganda ng tulay. Si BBM naman ngayon, ganun man siya ngayon, inauguration. Tapos, pagkatapos ng inauguration, motorcade, yan. Kasama pa yata si Baki doon. Motorcade ngayon. Ay, pagdating doon, mga kababayan, anong nangyari? Wala pa isang buwan yata or 2 buwan. Sira na kaagad, Duterte yan! Pinagawa pa yan ni Duterte! Hindi mga kagagawa talaga nito mga ito. Magnanakaw ng ligas ng mga Duterte, pagka natapos na, nagawa na.
Pero pagka nagkaroon ng diferensya, si Duterte, ano niya, kasalanan. Di ba? At ang matindi dito mga kababayan, yung dyan sa Tagaytay, sino rito mga taga Cavite? Punta kayo dyan sa Tagaytay, yung flyover dyan, malasawa. hindi malaman pa paano guguhitan. Malasawa eh, buntis eh. May pagganon-ganon yung ano eh, di ba? So ngayon, ang mangyayari dyan, bakit hindi niyo pinagmalaki yan? Ligasin ninyo yan, malasawa yung ano. Sa bagay, mga ahas naman kayo talaga. Hudas pa nga eh. Di ba? Nagsisimbolo lang yan sa inyo, yung pagiging ahas ninyo. Di ba? Ano bang ahas? Rider, di ba? Katrideran kasi ninyo yan sa bayan eh. Tinan yung proyekto ninyo na yan, inaahas din niya. Grabe ano? Ba't hindi na napagmalaki yun? Walang inauguration doon. Bakit hindi ba nakaka-proud yun? Meron kayong ahas na proyekto. Ang lupit nitong Marcos administration mga kababayan. So, ayan po ang ating nagawang video ngayon. Tandaan po natin, ano man ang action natin ngayon. Maaari, pag ito ay tama or ito ay mali, bandang huli, paggulong ng buhay, nasa taas ka ngayon, maaari bukas, ikaw naman ay nasa ilalim. Kabayan, sana, kung isa kang politiko na nakapanood nito, may kamag-anak kang politiko, i-share mo ito para malay natin makapag-isip-isip sila. At given naman po yan, katotohanan naman po yan na ang buhay po ay hindi po permanente nasa masarap. Hindi po permanente nandoon ka sa ibabaw. Darating din pong panahon, iilalim ka rin. Kahit nga yung mga oligarch na yan eh. Alam mo, problema naman sa mga oligarch, oo nga, mayaman sila, pero hindi yan ang dahilan. Hindi yung kayamanan mo ang mag-ano sa'yo para hindi ka magkasakit. Magkakasakit ka rin. Dahil ang ating katawan, nakadesign ito para dumating masira. Di ba? Kasi lahat itong sisirain, masisira, mawawala ito, papalitan po ito kasi. Di ba? So, kahit anong yaman mo pa, wala ka ring ligtas. Kabayan, kung ano mang iyong masasabi, huwag kang mahiya, paki-comment mo po dyan sa baba ng comment section. Pasabi mo na rin po, pa-shoutout BMR, taga dito ako sa lugar na ito, para mapusuan po natin at atin pong ma-shoutout kayo. Bilang isang pasasalamat, nakarating kayo dito sa dulo ng video. Ngayon po muna, wala muna tayong shoutout kasi mayroon po akong nagmamadali akong puntahan. Maraming salamat, Pilipinas. Bye-bye!